Manila. Kausap po natin si MMDA General Manager Nicolas Torre III. Good morning, GM Torre, and thank you for joining us. Morning. Good morning, sir. At good morning sa inyong mga tagapakinig. Good morning, ma'am. Okay, go ahead. Well, oo, syempre grabe nga po yung mga pag-ulan kahapon at according nga po sa inyong mga interview, 201.7 millimeters ng ulan po ang bumuho sa Metro Manila. At sa loob lamang po yan ng 5 hours, 5 oras kahapon. So gaano po kalaki ang naging epekto nito sa kapasidad po ng drainage at flood control system? Kahapon po ay talagang nakita natin ang kakaibang ulan at talagang nakita natin ang mabilis na pagbaha at pagtaas ng ating mga waterways at ito ay mga hanggang sa mga kalsada at mga mismong tulay. Kaya ito, for context lang, no? Sa bagay, katatapos na ng ating weather report, for context, sa loob ng 5 oras, ibinuhos ng langit ang 44%, almost kalahati ng 24 hours ng Ondoy. Kaya medyo nasa taas talaga ng capacity yun. Overcapacity talaga ng ating design capacity ng ating drainage system yun. Well, actually, sir, we understand naman po talagang grabe yung buhos ng ulan. Pero on the other hand po kasi, medyo malawak na po yung ating karanasan, ating lahat sa matinding buhos ng ulan. Pero paulit-ulit pa rin ho yung baha. So I suppose ang tanong ng maraming tao is what can we do para hindi na maulit o kaya ma-mitigate ang pagbaha dahil naman hindi na unusual, I suppose, yung malakas sa ulan ngayon. Yes po, sa pagbabago nga ng climate change nito, sa pagbabago ng conditions at saka ng behavior ng pag-ulan, nakita natin that there is really a need to re-examine yung ating flood control system. At kasi kung titingnan natin, ang design capacity niyan, based on the GCAP 30-year and the 100-year study, ang tinitingnan natin capacity niyan in 48 hours is 239 at saka yung 239 mm for 48 hours. In 48 hours. Kahapon nakita natin sa 5 oras lang bumagsak na kaagad ang 201. So almost 4 times nung design capacity yung bumagsak kahapon. Kaya sa pagpatuloy ng ganito ang ating mga pag-ulan ay kailangan na nga talaga re-examine ang ating flood control system at ang ating drainage management. Well, GM, yung mga madadalas po na bahain na lugar tulad po ng Tatalon kahapon, Lampas Tao po yan. Yung sa May E. Rodriguez at saka sa G. Araneta, mga chest deep po, yung lalim po ng mga pagbaha doon. Ang sabi po na ating Pangulo noong mga nakaraang araw, mabilis na daw po bumaba yung mga baha sa mga lugar na yan. Sa ngayon po ba, nakita na po natin na talagang mabilis talagang bumaba? Kamusta po yung mga areas na talagang lubog na lubog po sa baha kahapon? Mabilis. Maniwala po ng ating mga kababayan o hindi, ay talagang mabilis yung paghupa ng tubig baha sa area na yan. Kasi nung una nga, may nag-jet ski pa pagkatapos nawala na lang ng after a few hours dahil mabilis man ang takbo ng San Juan River. So nakita natin, talagang yung super talaga na lakas at bagsak ng ulan, talagang contributing factor doon. GM, at this point po, ano yung maipapayo niyo sa mga tao na kailangan yung bantayan ng mga lugar, lalong kung sakaling lumala pa yung pag-ulan? Ano yung, kumbaga, mga lugar na delikado na kailangang bantayan ng mga tao? Yes, sa ating mga kababayan naman, alam naman nila kung nasa low-lying area sila. At based sa experience natin, nakikita naman na nila ang behavior at condition sa kanilang lugar. Kaya kung malapit po kayo sa mga waterways, lagi pong mag-ingat, magbantay at pag makita po ninyo napakalakas ng ulan at may possibility ng mabilis na pag-angat ng tubig, ay maghanda na po talaga sa preemptive evacuation at para hindi na po kayo abutan ng panganib dyan sa inyong mga lugar. Talaga pong kakaiba ang ating weather at kakaiba rin ang since last week, ang malalakas na ulan. Mabuti na alam po, medyo maiksi ang duration. Kaya pag tumitigil naman ang ulan, ay bababa naman kagad ng tubig. GM, nako, inuubo na to si GM. Siguro nababad po kayo sa ulan din kahapon, nabasa.
No, pero GM, Sorry hingi po, na rin sorry. po kami ng update doon po sa nangyaring pagkalat po ng basura no, doon sa tubig malapit po sa Parañaque. Lahat po ba ng basura doon ay natanggal na? Ngayon pong bumaha ulit, may mga basura pa rin po bang mga napunta doon? Meron pong natanggal na po natanggal na po muna yung mga naunang basura, pero sa ngayon po, iobserbahan natin dahil nagkaroon tayo ng mas malaking trash trap, mas matibay trash trap sa Bukana po, sa inlet ng water channel na yun, ng Redemptorist Water Channel. Sa ngayon, inaabangan natin kung ganun pa rin, pero kahapon ay nakita natin sa taas ng tubig ay talagang dinala at inanod ang mga basura papunta sa mga major waterway gaya ng Pasig River. At kahapon nakita natin napakarami pa rin basura na lumutang sa Ilog Pasig. Although dahil malaki nga lang ang Ilog Pasig, medyo nakadisperse po sa ating paningin. Pero napakarami pa rin po ang ating nakakita at magkiklina pa rin tayo para matanggal yung mga basura na yan. I remember last week ata, GM, nagbabala o nagbanta kayo sa mga tao na bibili kayo ng baseball bat dahil sa pagkalat ng mga basura sa mga esero at sa kalsada. Kayo ba'y nakabili na? Pinagbibidding pa ho natin, sir. Pinagbibidding natin. Procurement process. May bidding pa ng May baseball bidding bat. pala ng baseball. Pero seriously, sir, do we see the need for improving the waste collection management system? Kasi sa huli, yung mga tao tapon ng basura, pero on the other hand din naman, minsan yung basura din hindi na kokolekta na maigi. Opo, kailangan talaga yun, sir. Dahil ang pagkukoleksyon po ng basura ay dalawang aspeto talaga yan. Ang isa ay sa gana ng gobyerno, obligasyon ng gobyerno na gumawa ng sistema kung paano koleksyonin, ihawal at i-dispose ang mga basura na yan. Pero siyempre, on the other side, may obligasyon din ng ating mga kababayan na huwag nang dumagdag sa stress at sa bigat ng problemang ito sa pamamagitan ng pagsunod, especially sa mga pinakasimpleng pamantayan at panuntunan sa disposal ng basura, gaya halimbawa ng segregation, reduction, recycling, at ang iba pang paraan para kukunting basura na lang, minimum na basura na lang ang makarating sa ating mga landfill. At meron pong programa ng MMDA ng Trash to Grocery Program. Yan po ay dati namang ginagawa namin, ngayon ay i-relaunch ko sa ating Facebook page para maintindihan at ma-encourage ang ating mga kababayan na mag-participate sapagkat sa pamamagitan ng kanilang pag-recycle ng mga basura ay makakakuha pa sila ng grocery at magkaroon ng pakinabang itong kanilang mga pagpapagal at pagtutulong sa ating gobyerno. Okay. Thank you, sir. MMD General Manager Nicolas Torres III, ipahinga niyo po ang inyong ubo. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.